Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa lahat ng aming kalusugan sa umagang ito, lahat ng simptomas ng sakit. Dinideklara kong umalis at mawala na sa inyong buong katawan, loob at labas ng inyong katawan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Panginoon, sa umagang ito, mag-i-enjoy kami sa kapahayagan na meron kami na tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa lugar na ito, hindi namin wini-welcome si Satanas o anumang espiritu ng pag-aalinlangan. Maging mga negative na sa isip namin ay nakalibing, winawaksi namin lahat at hindi namin pinahintulutang kumontrol sa amin at sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat pamilya at sa lahat ng aming pamilyang ligtas at maliligtas dahil sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, ang problema ng maraming tao sa buhay na ito ay ang kasalanan. Sabihin niyo, kasalanan. Kasalanan. So, ang problema ng maraming tao, kasalanan. Pangalawa, sakit. Pangatlo, pera. Ulit, ang problema ng maraming tao sa mundong ito, kahit saan, kasalanan, sakit, o pera. Kasalanan, pera, o sakit. Yan ang mga problema ng tao. Lahat yan, sinold ng Diyos. Gusto ko pong tumingin kayo sa akin. Lahat yan, sinold na ng Diyos. Ang problema po sa mga tao, pinoproblema nila yung sinold na ng Diyos. Sinold na ng Diyos lahat yan. Pero yung tao, yan po ang focus. Kasalanan, pera, sakit. Kasalanan, sakit, pera. Nandyan po ba kayo? Kung meron ho laging nandyan sa isip ninyo, tingin po kayo sa akin. So, tingnan muna natin ang ating pagbubulay-bulayan. Sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3. Ang pananampalataya ay pagsasabi, pagdideklara kung anong meron kayo sa Diyos. Kung ano meron kayo kay Jesus. Ulit, ang pananampalataya ay hindi ka nangangarap na magkaroon ka. Hindi ka, alam mo yun, naghihintay na magkaroon ka. Hindi ka, alam mo yun? So, yung pananampalataya, sinasabi mo kung ano na ang meron ka. Sabihin mo sa katabi mo, yung pananampalataya, sabihin mo kung anong meron ka kay Kristo. Yan ang pananampalataya. Amen po ba? Are you ready? So kung meron pong isa na dapat nakatalagahong naka-welding na, nakapako pa, ano pa ang gawin nyo para hindi natatanggal yan sa isip nyo at puso nyo? Itong katotohanan na to. Sabi dito, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, na naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Yung Diyos na nagligtas na. Pag may D, ibig sabihin ng save, tapos na. Yung Diyos na nagligtas na. O tingin, yung Diyos who has saved us and called us. Yung Diyos na nagligtas na tumawag na sa ating lahat ng banal na pagkakatawag. Hindi, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus. Basahin ko ulit. Na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ano yung banal na gawain? Na tayong lahat niligtas at yung i-share natin, yung kaligtasan na yan. Lahat tayo tinawag. Sabihin nyo, turo nyo nga yung katabi nyo, tinawag ka ha, niligtas ka. Yung gospel nagligtas sa'yo, yun yung gospel na tumawag sa'yo, na i-share mo itong gospel na ito.
The same gospel that saved you is the same gospel that called you to share this gospel. Amen. Amen po ba? Sabi diyan, ginawa ng Diyos ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin. Ginawa ng Diyos na ito, pinanaog niya yung kanyang bugtong na anak para mamatay in our behalf, para iligtas tayo at tawagin tayo sa gawain na ito. Ginawa niya ito hindi dahil mabait tayo o tumawag tayo sa Diyos o hinanap natin yung Diyos. Hindi. Ginawa ito ng Diyos kasi mahal niya tayo. Period. Hindi dahil buti na lang naawa yung Diyos sa'yo. Hindi. Kasi mabait ka. Lalong hindi. Kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob, it's because of His love and of His grace. He saved you, He called you. Kaya magpapasalamat ka talaga eh. Tapos sabi diyan, kay Kristo Jesus. Through Christ. Ang laging theme at pundasyon ng scripture ng Biblia at ang kaligtasan na meron tayo, laging nakasuon kay Kristo. Hindi sa iyo, hindi sa akin, hindi sa religion, hindi sa apostol. Kasi po, nakakalungkot, nasabihin ng isang simbahan, pasalamat tayo, meron tayong apostol. Goodness. Na yung pundasyon ng kaligtasan, si Jesus kasi merong apostol. Hindi, dahil kay Jesus lang. Dahil kay Jesus lang. Minamagnify nila yung sinugo kaysa sumugo. Si Jesus po yung sumugo sa mga sinugo. Pero ang totoo talagang sinugo si Jesus, the sent one. Amen po ba? Tingin, sa simula pa. Noong simula pa, sa English, before time began. Ganito po. Nung tayo niligtas ng Diyos, tingin po kayo, yung Diyos hindi po nagre-react. Ngayon, sumampalataya ka kay Jesus, kaya ka naligtas. Nag-react yung Diyos kasi sumampalataya ka. Hindi po ganun ang Diyos. Yung Diyos, before time began. Ibig sabihin ng before time began, bago pa lang magsimula yung buhay, yung time. Nung nag-create ang Diyos ng mga bagay-bagay, doon pa lang nagsimula yung time. But before time began, niligtas na tayo. Na ililigtas tayo through Christ Jesus. Through His death, burial, and resurrection. So, niligtas na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Before time began, before creation began, the Lamb was slain before the foundation of the world. Sabi ho ng Revelation 13 verse 8, all who dwell on the earth will worship Him whose name have not been written in the book of life of the Lamb is slain from, basa, si Jesus sa isip at sa time ng Diyos, wala pang time, inisip na ng Diyos, ginawa na ng Diyos, si Jesus mamamatay bago pa lang lalangin ang mundo. Nandiyan po ba kayo? So, hindi yung Diyos, hindi kasi kailangan kong iligtas, mag-a-act yung Diyos. Hindi, He is pro-act. Before the act, before the sin commits, Jesus already died for us. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love for us while we are still sinners. Christ died for us. Hindi ho hinihintay ng Diyos na magkasala pa si Adan bago niya isinolve yung problema. Alam na ng Diyos magkakasala si Adan. Before Adam commit sin, God, the Lamb, was already slain before Adam began. Nandyan po ba kayo? So, kung merong isang katotohanan na nakalak na dyan, naka-welding na, hala na, kung kinalawang man yan, bayaan mo kalawangin, ito yung katotohanan. Pinatawad ang iyong kasalanan. Kasi nanampalataya ka kay Jesus. Sabi dyan, Hebrews 10:14, 18.
For by one offering. Ilang offering? For by one offering. One offering. God has perfected forever. Sabihin nyo, perfected. Forever. Those who are being holy, sanctified. So lahat ng sumampalataya kay Jesus sa kanyang burial, death, and resurrection, which we call the gospel of Christ, the gospel of grace, that is one offering for the sins of the whole world. You are perfected. Pag sinabi hong perfected, in regard sa kasalanan, perfecto na kayo. Perfecto na kayo. Sabihin mo sa sarili mo, perfecto na ako. At yung perfection mo, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, forever. Yung kabanalan mo, forever. Forever. Sa araw na ito, sanctified ka na. Bukas, sanctified ka pa rin. Bukas, hanggang merong bukas. You are perfect. You are sanctified. You are forgiven. Hanggang may bukas. Sa isang sakripisyo ni Jesus. Sabi nila, may mga pastor, ibang pastor ang turo, sino magbabayad ng kasalanan mo ngayon? Nakagawa ka. Akala nila, yung kabayaran ng kasalanan ni Jesus na ginawa, ay para lang sa mga kasalanan kahapon. Paano ngayon? Paano yung in the future? Ibig sabihin, si Jesus the same kahapon, ngayon, hanggang forever. Kaya kay Jesus, may forever. Sabi nila, talaga sa mundo, walang forever. Wala talagang forever. Pero kay Jesus, may forever. Pastor, paano magkasala? Yun, forgiven. Hindi ho na-surprise yung Diyos na magkakasala ka after 5 years. Magkakasala ka ng ganito, ganyan, ganun. Hindi ho masusurprise ang Diyos. Because as far as God is concerned, sa isang paghahandog ng isang hain, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal. Amen ba? Kung hindi pa yan husto para sa inyo, kung hindi pa kayo sampalataya dyan, sinabi na nga, bago pa lang lalangin, bago mag-umpisa yung panahon, yung oras, kung hindi pa rin kayo kumbinsido dyan, sabi dyan, but the Holy Spirit also witnesses to us. For after He had said before, sabi ng banal na Espiritu, yung banal na Espiritu na ang nagwi-witness, nagpapatotoo. Sinabi niya, akong Panginoon ay nagsabi nito, ang tipan na gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin ang mga ito sa kanilang mga kaisipan. Verse 17. Pagkatapos ito, sinabi niya, hindi ko na kailanman alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga hindi pagkakilala sa kautusan ng Diyos. Then He asked their sin and their lawless deeds, I will remember no more. Sa original, hindi. Dalawang beses, no more, ume. No, never. Yung no, u. Yung more, ume. Never. No, never. The Holy Spirit says, I will remember no more your sins. Amen. So kung merong katotohanan na ilalagay niyo dyan sa isip niyo ng malalim na malalim hanggang mapuno yan at yung puso niyo, hanggang umapaw yan sa puso nyo, that all your sins are forgiven, that you're perfect, and the Holy Spirit, God, will not remember your sins no more. You're perfect forever. Amen ba?
Ganyan po ba kayo? So, yun yung number one. Yan yung number one. O, tingin. Now, where there is remission of this, basa. So, wala na ho. Wala ka nang gagawin para mabayaran yung kasalanan mo. Magpapakabait ka, magpapanata ka, magpapaganto ka, magpapaganyan ka. Tuwing mahal na araw, pupunta ka doon, punta ka dito, punta ka dyan, punta ka saan. O, pupunta ka sa Israel, pupunta ka sa ganito. Wala na ho. Wala nang offering. Wala na. Wala na. There is no longer an offering of sin. Wala na. Pag nag-o-offer ka pa ng mga bagay-bagay para mapatawad ka sa kasalanan mo, you are still in your sin. But because by just one offering, and that's Christ's offering. Amen? Amen ba? Amen. Sabihin nyo, I'm forgiven. Forever. Wow. Forever is forever. You are forgiven for eternal now. Eternal now. Eternal now. Eh, Pastor, paano po magkakasala? So, magkakasala na lang ako magkakasala. Hindi nga po. Pag nagkamali ka sa mundo, nag-drive ka, walang lisensya, mahuli ka, ay may pulta yan. Nandiyan po ba kayo? Pumatay ka ng tao, o ididemanda ka. Born again ka, siguro nakapatay ka. Halimbawa, kung meron man, o ididemanda ka, makukulong ka. Pero sa harapan ng Diyos, pinatawad ka sa kasalanan mo. Pero hindi ka ligtas, kasalanan gagawin mo dito sa mundo. Lalo na pag may nasasagasaan ka. Naintindihan niyo po ba? Ano yung title natin? Balikan natin yung title. So, basa. Ang pananampalataya ay sinasabi mo kung anong meron ka kay sa Diyos o meron ka kay Kristo. Yung pananampalataya, yung sinasabi mo. Sabihin nyo, sinasabi mo. Kung anong meron ka kay Kristo. Sabihin nyo, sinasabi. Ibig sabihin, kasama yung dila-dila nyo dyan. O tingin. Now, the next day, when Jesus and his disciple had come out from Bethany, Jesus was hungry. And seeing from afar a fig tree, nakakita siya ng puno ng trigo, having leaves, ang daming dahon. He went to see if perhaps he would find something to eat. Titingnan niya baka kung may bunga. When he came to it, he found nothing but leaves. But it was not the season for figs. Hindi pa panahon ng fig. Kaya wala pa siyang bunga. Kumbaga, hindi pa panahon ng mangga, pupunta ka sa isang puno ng mangga, wala pang bunga yon kasi hindi pa panahon. So may dalawang interpretation to. Tingnan natin yung literal. Okay? So anong ginawa ni Jesus? Sa verse 14, in response, Jesus said to it, let no one eat from you ever again. Simula sa araw na ito, wala nang kakain sa iyo. Wala nang kukuha ng bunga at kakain sa bunga mo. Kasi hindi ka naman bumubunga. Kinausap niya yung puno. And his disciples heard it. Now in the morning, as they passed by, so tingnan natin yung literal. Huh? Nung bumalik sila, kinaumagahan, nung nadaanan nila uli yung puno ng trigo, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, Jesus said to him, and Peter said to Jesus, Rabbi, look, Guro, tignan niyo po yung trigo, puno ng trigo na sinumpa niyo. Wala na, patay na. Has withered away. O, sabi ni Jesus. So may lesson si Jesus. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Sabi ni Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, sa Tagalog. For as surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes those things he says,
will be done. He will have whatever He says. Minsan, pag nagbabasa ho tayo, binabasa lang natin as random reading. But if you go and study more, kaya importante ho, lahat tayo, hindi lang si pastor, para ho nare-retain yung revelation ng Diyos sa isip natin. Kasi pag kailangan na natin yan, magagamit natin. Lalo na sa intense needs ng buhay natin, magagamit natin yan. O, tingin. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Sa original, ang ibig sabihin ng have faith in God, galing po sa original Greek. Tingin po kayo. Eko, pestes, theo. Have faith God. So, have faith who is God. Have faith, have the faith of God, ang ibig sabihin. Sa original. Kasi bakit ganun ang pagkaka-interpret? Kasi yung language noon, very limited pa. Hindi pa nila ma-interpret. Ang ibig sabihin pala, have God. Have the God kind of faith. Dapat yung faith mo, yung Diyos. Dapat yung faith mo, katulad ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. O paano magkakaroon ng faith ng Diyos? For as surely I say to you, whoever, basa, says, sinasabi ko sa inyo, have the faith of God. Sinasabi ko sa inyo, sino man ang nagsasabi dito sa bundok na ito, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he, basa, says, will be done. He will have whatever he, o, tingnan niyo po, ilang says? Ilang believe? Ilang believe? Isa. Isang believe, tatlong, okay, naniniwala ko. Kasi yung naniniwala, hindi ka kailangan magsalita eh. Naniniwala ko ba? Tingin. Naniniwala ka bang pogi si pastor? Hindi yun. Says, yes! sorry. Naniniwala ka ba ligtas ka? Kasi you believe, you just believe. You hear and you believe. Faith cometh by hearing and hearing. You believe. Pero iba yung naniniwala ka tapos sinasabi mo pa. Ulit, iba yung naniniwala ka pero sinasabi mo. Naniniwala ka ba ligtas ka? Naman. Iba yung naniniwala ka tapos na-i-explain mo pa. Iba yung naniniwala ka pero sinasabi mo pa. Tingnan niyo po. Ano ang context? Yung trigo, yung puno, walang bunga, kinurse ni Jesus. O, mula ngayon, wala nang kakain sa'yo. Tapos kinabukasan nakita, sabi ni Peter, Teacher, yung sinumpa mo yung trigo, wala nang bunga, namatay na. Tapos sabi ni Jesus, so Jesus answered, magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng pananampalataya ng Diyos. Ulitin ko, dahan-dahangan ko para maintindihan nyo. Magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng pananampalataya ng Diyos. Magkaroon kayo ng pananampalataya, nakapokus lang sa Diyos, yun po ibig sabihin. Magkaroon kayo ng pananampalataya, tingin, na nakapokus lang kay Jesus at sa lahat ng tinapos ni Jesus. For as surely, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino man ang magsasabi sa mountain na ito, anong klaseng mountain meron ka? Kasalanan ba? Anong sabi? Anong meron ka kay Jesus? You are forgiven forever. Habang nakikita mo yan, wala kang ikukumpisal. Kundi ang ikukumpisal mo, hindi yung kasalanan mo. Ang ikukumpisal mo, si Jesus, yung kapatawaran ng kasalanan mo. Bakit kasalanan ang kinukumpisal? Sa simbahan, ang lagi na lang. Lagi na lang. Ang bida, ang kasalanan. Laging panakibutas na lamang
Si Jesus, imbis na si Jesus ang preeminent. Amen. You're forever forgiven. You're forever righteous. Kaya tuwing sasabihin mo at makikita mo at parang nako-condemn ka sa sarili mo, pinatawad na ako ng Diyos. Banal ako. Forever akong tinatawad. Sa isang pagbububo at kamatayan, sasabihin mo, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that He was delivered to death for your sin and raised to life for our justification, you are forgiven, you are saved. Whoever says, sabihin mo sa katabi mo, kung babae ang ganda mo, sabihin mo sa katabi mo, pag lalaki, sabihin mo, pogi mo, sabihin mo. Sabihin mo. O, nakita mo siya. O, tingin. Gusto ko makuha nyo. If you are saying what you have in Christ, you have the faith of God. You have the faith of God. Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea. Alam niyo ang kalaban niyan? Doubt. When you see your sin, you doubt. Forgiven ba ako? Kaya sasabihin mo, kaya ako ganito eh. Kaya ako pinaparusahan ng ganito, kaya ganito ang buhay ko dahil sa dami kong kasalanan. You doubt. You doubt what Christ has already did. You doubt one offering, you're perfected forever. One sacrifice, your sins are all forgiven. You doubt because you see yourself in your weakness, in your sin. You doubt. Yan po ang problema po. Yan ang problema natin. Nandiyan po ba kayo? Whoever says, meron kang simptomas, sumasakit yung batok mo. Sasabihin mo. Ano sasabihin mo? Sumasakit yung batok mo. My goodness, hindi. Kadalasan hindi. Ano iniisip mo? Doktor, high blood. Google. You don't have the faith of God. You doubt. You really doubt. Says. Sabi niya, whoever says, without doubting, you believe, it will be done. And you will have whatever you says. May konting sakit dito. Hindi mo alam kung saan. Nag-i-imagine ka na. Ako, baka sakit to sa bato. What you want? You will have whatever you says. Whatever you says. It's either for or anti. If you doubt what you have in Christ, you doubt, you will say the negative. Sasabihin mo yung negative. May sakit ako sa puso. Pambihirap. Dinamanak. Pambihirap Satanas. Sinisi mo yung Satanas. Pero ikaw may kasalanan. Sinabi mo. Hindi ho masama yung hospital. Hindi ho masama yung doktor. Natural yan. Natural cure. Pero yung merong divine. Paano na lang yung mga unbeliever? Hindi sila. Kaya ho may hospital, may doktor. O kayo, meron kayong dalawang remedy. Natural at saka divine. Di gamitin nyo yung natural at divine. Ang problema sa atin, masyado tayong focus sa natural. Ubusan ng pera, okay lang, basta magalingin. Hengot. Use the divine. O ulit, tingin. Every time you say what you have in Christ and what Christ did,
You have the faith of God. You have the faith of God. May sakit ka rito. May naramdaman ka. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? In Christ, I am the healed. Kakausapin mo yung bahagi ng katawan mo na, oy, abdo. Ano yung English ng abdo? Kidney. Oy, abdo. Kidney. Ano ba ang kidney? Ano sa Tagalog ng kidney? Oy, bato. Tumigil ka. Umayos ka. Sa mga latay ni Jesus. Bato. You say. Naintindihan nyo? Nakita nyo, nagdideliryo yung anak nyo sa lagnat. Naku, mga natin. Ayan, sinabi mo na, tigilan mo kasi yung bibig mo. Tigilan mo ang bibig mo. You shall have whatever you say, positively or negatively. Stop! May umuusok sa bahay. Oh, may sunog! May sunog ang bahay namin! May awasak lahat! Sinabi mo na lahat. Whatever you say, nung sinasabi mo yun, tingin kay Sarah. Nung sinasabi mo yun, hindi ka nagda-doubt kasi hindi mo nakikita kung anong meron ka kay Jesus. Kaya wala ka lang, salita ka lang sa doubt. You never doubt. Naintindihan nyo? This is practical way. You want to have the faith of God? Says what you have in Christ. Sabihin nyo, say what you have in Christ. Kaya sasabihin mo sa baga mo, oy baga, nagaling ka na. Baga, ma-restore ka. Give up. O, kinabukasan, ganun ulit. Sa mga latay ni Jesus, baga, magaling ka na. There's power in what you says. Because that's what you have in Christ, right? By the stripes of Jesus, you are healed. Sumasakit yung mga kasukasuan ko. Hindi ako nag-iisip, ano kaya? Minsan dumadating sa isip, ano kaya sakit ko? Kasi sumasakit to, yung mga joints. Hindi ko sinasabi. Joints. Kinakausap ko yung mga joints ko. Joints. The stripes of Jesus, you are healed. You are healed. Be back. You are healed. Be back. Araw-araw. Puso. Sabi ng doktor, may palpitation ako. Tapos ganito, wala na, sinabi na lahat. Ngayon, nakatuong ka na doon. You doubt what Jesus did for you. Then you don't have the faith of God. Kaya sabi ni Jesus, magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng pananampalataya ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Amen. Sinabi mo na, sangdamakmak, nako! Usok pa lang sa sunog, magliliyap, puputok, sasabog, sinabi mo na lahat ang mga expletives. Imbis na sabihin mo, stop! Imbis na sabihin mo, kailanman ang pamilya ko, yung bahay namin, walang madidisgrasya o walang masusunugan. Yan ang sasabihin mo. Whatever you believe, whatever you have in Christ, sabihin ng bibig mo. Amen. Kaya sa inyong mag-asawa, sabihin mo, stop ha. Alisin natin yung negative. Kahit nakikita mo na, hindi kayo, talaga kulang na magsaksakan na kayo. Kaya lang lumalala yung kasi ikaw, mamaya magsasuntukan na ngayon. Pero kung may titigil, isa, sasabihin, dali lang. Ano ba meron tayo kay Jesus? Kahit ganito ka, pinatawad ka. Kahit ganito ka, banal ka. Kahit ganito ka, naiintindihan niyo po ba?
Yan ang application sa buhay, araw-araw ng buhay. Say. Kaya nga sabi ko, umuulan ng malakas, pinabayaan ko, sige, umulan ka ng umulan. Hindi ko pinapatigil. Kanina, sabi ko, tumigil ka. Magsisimba yung mga JCC family. Mamaya ka na umulan. Tingnan nyo sa labas, may araw na. Pag may nakikita kang pamilya, tao, ang nakikita mo, yung mga negative, naku, maliligtas ba yan? Naku, magbibigay pa yan ng oras makinig? Posible. You doubt. You really doubt. Lumalabas na sa bibig mo lahat ng doubt mo. Lahat. Tapos sasabihin mo pa, kasi millennial kayo, sasabihin nyo, yan po ang reality. You see? You see the reality in the lens of doubt. You don't see the reality in the finished work of Christ. See the reality of life via the finished work of Christ. See the reality of a person, of a family, in the finished work of Christ. O nakikita mo, tagal-tagal na yung sakit. Hindi. Sa mga lahat ni Jesus, magaling ka na. Di ba? Mahis ka, pinagaling ka na. Ni-restore ka na. Nandyan po ba kayo? Hindi masama umasa kayo sa gamot. Pero umasa naman kayo. See yourself in the finished work of Christ. Pakiusap po. Says. One doubt, one believe. Saan kayo pupunta? Sino pipiliin nyo? Yung says, o doon sa isang doubt? Says. Amen po ba? Dito pa lang, ito, Pastor, ano supporting verse mo dyan? O, ito. Ulit, sabi na, so, kinungklud ni Jesus, therefore I say to you, whatever thing you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Wala nang doubt. Wala na yung doubt. Because after you pray, believe you have received them. And you have them. Actually, you already have it. But if you want to have it now, say it. Say it. Sabihin ninyo. Buksan niyo yung bibig nyo. Kung kayo ay very religious sa gamot nyo, gamot ko. Pagkuha nyo 3 times a day yan, di ba? Tapos ilang gamot yan? 3. O, sa umaga, sabi mo, yung gamot ko, I am the healed. Kung yung 2, 3 gamot ko, I am the healed. I am the healed. I am the healed. Say it. Turuan nyo yung mga pasyente na kamag-anak ninyo na sasabihin nila yan. I am the healed. Isipin mo, 5, lunok ka ng lunok. Wala kang sinasabi dyan. Bawat lunok mo, sinasabi mo, may sakit ako, may sakit ako. Sa isip mo, may sakit ako, may sakit ako, may sakit ako. Tuwing iniinom mo ako ng gamot, kung meron man ako iniinom, sasabihin ko, I am the healed. I am the healed. Nandyan po ba kayo? Oh, hindi nyo magaling. Humingiwi na kayo. Hoy, mais ka. Turo nyo yung pagkangiwi nyo. Yung mata nyo, turo nyo yung mga pagmumukha nyo. Yung mayos ka. You are the healed. Mga apo nyo, yung mga anak nyo. Anak, you are the healed. We'll go to the doctor, but in God, through Christ, you are the healed. Naintindahan nyo po Oh. Tignan nyo po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Have the faith of God. Every time you say what you have in Christ, you are saying God. You're saying what God already did for you. Because the Word of God, He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.
Through Christ. The Word. Sabihin nyo, the Word. Sa salita mo, malalala yung sakit mo. Sa salita mo, gagaling yung sakit mo. Kasi pag hindi ganun ang confession mo, habang tumatagal, humihina ka ng humihina, kasi hindi mo sinasabi kung ano meron ka kay Jesus. Kaya hina ka, tapos isang linggo na lang, hindi na ka namin makikita dito. Bakit? Malala ka na, bedridden ka na. Kasi hindi ka naturuan ng pastor. Paano kung yung group nyo, hindi makapunta doon, yung groupings nyo dito, mga hindi rin tamad pumunta, walang magpipray sa'yo. Ayaw mo rin magpapunta. Ano mangyayari sa'yo? Amen. Hanggat hindi mo nakikita, tingin, hanggat hindi mo nakikita yung resulta, hindi mo pwede, buong taon, 2 taon, ganito ka. Hindi pwede. Sabi mo, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi pinagaling na ako ni Jesus. Kinuha na ni Jesus. Hindi pwede. Hindi pwede. Umayos ka. You are the healed. I am the healed. Ganon. Huwag kayong mapayag. Kasi pag pinayagan nyo, 2 na yan. Susunod, wheelchair na kayo dito. Hindi ko yan magawa para sa inyo. Araw-araw, 3 times a day, minuto. Hindi ko magawa yan sa inyo. Kung dito tayo sa bahay namin, o dito kayo sa church na katira, o araw-araw, bababa kita, you are the healed, you are the healed, you are the healed. 30 minutes ko sasabihin yan. Sa bahay nyo, nasa bahay nyo kayo. Naintindihan nyo ba? O, tingin. Ang mundo noon ay wala pang anyo, wala pang laman. Ang tubig na bumubal sa mundo ay balot ng kadiliman. O, nung makita ng Diyos, yung mundo, ang dilim-dilim. Yung ba sinabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Hindi niya sinabing, grabe, ang dilim, ang pangit, ang bantot, ang baho. Hindi yun ang sinabi niya. When he saw the people, the word there is the people, in darkness. Hindi niya sinabi, grabe. Hindi, sabi niya, let there be in the midst of darkness. Bakit doon ka sa isipin? Tingin. Kung puro dilim na lang, sasabihin mo, dilim-dilim, nakakainis, buwis na buhay ito, puro na lang kamalasan, kadilim. In the midst of that, sabihin mo, light, be, save, Savior, blessing, healing. Amen. Sasabihin mo yon. In the midst of sickness, I am the healed. Ako ay malusog na. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo sabi, paano ako lulusog? Kaya nga, have the faith of God. God is saying, yung anak ko, bata pa lang yung anak mo. O di, i-prophesy mo na yung mangyayari sa anak mo. Anak, mag-graduate ka, maging maganda ang buhay mo. Sana, maging maganda ang buhay mo. Sana. Tapos pag nandoon natin, hindi nangyari. Ganun talaga ang buhay. You don't have the faith of God. Have the faith of God. Ito yung faith ng Diyos. And yung Diyos, yung Word. Amen. Hindi yung, may sakit ka. Ano naramdaman mo? Minsan masakit yung bato ko. Nako! High blood yan. 1. Ay, nako! Mababang, kung hindi high blood, low blood yan. Alam mo, kaya ganyan yan. Medyo matakaw ka kasi. Sinabi mo na lahat! Lahat! Sinabi mo na! Nag-conclude ka na! Para kang scientist na doktor ng sakit. At para makasigurado ka, Jason, pupunta ka sa Google. Kaya pag...
Kaya mukha ka ng baliw. Hindi naman masama yun. Kung alam mo kung anong meron ka, para check mo, ikaw pala, o ikaw, na nasa katawan ko, ganunin mo. Wala kang karapatan na nandyan ka sa puso ko, sa atay ko, sa bato ko, sa galapay ko, sa kidney ko. Lumayas ka. Layas! Naintindihan nyo na? Hindi, yun pala. Anong gamot dito? Magkano? Pa-check up ka naman. Nana, pag walang sumagip sa dyan, patay ka dyan, boy. May isang pastor, sabi niya, sana umabot pa ako ng 70. Isipin mo, sana. May doubt na siya na hindi siya abot. Hindi nga siya umabot. Namatay yung pastor at 68 years old. Amen. So, if you are saying what you have in Christ, faith is saying what you have in Christ, you have the faith of God. As if you are God. Tingin. Tingin po kayo. Sabi dito, looking unto Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Mula sa simula hanggang katapusan, sino daw ang sandigan ng pananampalataya? Si Jesus. Mula umpisa hanggang katapus-tapusan. From the beginning to the end and to eternal end. Kung mayroong eternal, may end yung eternal. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang pinaghihintay sa kanya. At ngayon nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Pag binasa mo yan, parang, tingin tayo kay Jesus. Siya yung author and finisher ng faith. Ibig sabihin, si Jesus yung faith. Have Jesus. When you are saying, you are like Jesus. The faith. Have the faith of God. The faith of God is Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh. So the Word was God. The Word was Christ. Amen. Tingin. Looking unto Jesus. Pag tinignan nyo sa Greek, nung sinusulat yan, tinatranslate sa English version, ang alam niya lang looking, tingin lang kay Jesus. Pero sa original, ito po ang ibig sabihin. Dahil sa kawalan ng salita, nung tinatranslate yan, ito sa Greek, ang ibig sabihin ng looking unto Jesus. Ang looking, aparaw. To look away from another. Nakadepende yan sa chapter 11. Chapter 11, yung mga kila Abraham, Moses, Samson, David, lahat yon. Sabi dyan, based dyan sa context, malis ka. Alisin mo yung tingin mo kila Abraham. Alisin mo yung tingin mo kila David, kila Isaiah, kila Moses. Alisin mo kila Caleb. Alisin mo ang tingin mo sa kanila. Ibig sabihin ng looking. Alisin mo lahat ng tingin mo sa kanila, alisin mo lahat ng tingin mo sa'yo. Kung ano man nakikita mo sa'yo, alisin mo yung tingin mo sa'yo, tumingin ka na kay Jesus. Anong nakikita mo kay Jesus? May sakit ba si Jesus? O sasabihin mo, alisin mo yung tingin mo sa'yo. Huwag kang manisi ng manisi yung sinisisi mo. Siyempre, para maging, kunyari, biblical ka, pambihira. Visit sa Satanas na to. Hindi, kasalanan mo eh. Panalo na ba si Satanas o talo na? Talo na siya eh. Kaya sasabihin mo, ganito po prayer ko. Ikaw, esophagus, small, large, and intestines. Ikaw, atay. Ikaw, bato.
Lapay, you're healthy. You're the healed. Ikaw puso, ikaw baga, be restored. Magaling ka na. Mga natin ni Jesus, magaling ka na. Lahat ng ugat sa aking katawan, magaling ka na. Bone marrow, produce blood. Kaya kita nyo, pag may ulan, tigil. Nandiyan po ba kayo? Magaling lang ginagamit yung bibig, kakachismis. Naku, ang dami. Nagupa si ano. Ang bilis niya. Pero para sabihin kung ano mayroon kay Jesus, akala mo nagdidikit yung ngalangala sa dila. Hindi masabi kung ano meron kay Jesus. Pero pag nagbilang ng pera, naku, ang bilis niya. 1,000. Pag may kulang sa pera, kulang na 1.2. Pero kung anong meron kay Jesus, hindi masabi. Looking away, to look away from another, and focus upon, ang focus lang, si Jesus. Kahit anong need sa buhay, para magkaroon ka ng faith na katulad ng Diyos, sabihin mo kung ano meron ka kay Jesus. In the midst ng wala ka, may simptomas ng sakit, may konting challenges sa pananalapi, may problema sa pamilya. In the midst of darkness, say, alam niyo po, pag ito madilim na to, magsindi lang, patayin natin lahat ng madilim to, magsindi lang tayo ng lighter, tatabi lahat ng dilim. Lighter lang. Ang ibig sabihin, in the midst of darkness, say what you have in the light, which is Christ and what He did on the cross. Ganun din ang sasabihin. Sigurado yun pag sinasabi niyo sa mga anak niyo. Lalo na, huwag kayong mag-trust sa galing niyo. Huwag niyo rin i-trust yung anak niyo. Sasabihin niyo sa kanya, I trust you, anak, pero I trust Jesus over you, na ayusin ka niya, puproteksyahan ka niya. Amen ba? Kami po, 4 yung anak namin, no? Halos 1 taon, 2 taon, 3 taon lang pagitan. Bit namin, 4. Sabay-sabay. Pupunta sa church, bit. Hindi pa ho kami nakatira sa church, eh. Binibit namin lahat yan. Alam niyo po, tinirain namin sa mga bata. Makinig ko kayo sa akin. Tinirain ko sa mga anak ko, ayan o, mga matatanda na. 31 na panganay. 22 yung bunso namin. Ano tinrain namin sa kanila? Mag-church. Kung yung mga anak nyo hindi na-train sa church, hindi rin kayo na-train sa church. Gusto nyo i-train yung anak nyo? Mahal na mahal yung anak nyo, di ba? Train nyo sila. Na nakikinig sila ng gospel, tinitrain nyo sila lagi na sa church. Pag laki niyan, sasabihin siya, Daddy, pag linggo, sasabihin nila, mag-church tayo, Daddy. Tay, mag-church tayo. Kasi pinalaki nyo sila eh. Hindi po, totoo po yung sinasabi ko para sa mga future na mga parents ngayon. Maniwala ko kayo sa akin. May resibo ho ako. Ayan, 4 yung anak ko, nandiyan lahat sila. Sa kanila lagi, ang umabsent sa simbahan ay cardinal sin. Totoo po yun. Sila, yung mga anak ko. Hindi mo yan mapakali. Kukuha na ang trabaho yan hanggat maaari walang Sunday. Kahit malaki ang bayad, pag may Sunday masasacrifice, hindi nila inoohan. Alam niyo po, hindi po ako nagbibiro sa inyo. Yan, dapat kayo maging practical kayo dyan. I-train niyo yung sarili niyo. Kasi pag hindi niyo na-train yung sarili niyo, wala ho, mawawala kayo sa mundong ito, pupunta kayo sa langit, naligtas lang kayo, wala kayong reward doon. Wala! Akala niyo may reward. Wala! May 5 duling, hindi kayo i-reward doon. Kasi ang ginawa niyo, mag-church lang,
A-absent ng maraming linggo. Hindi po ako nagpaparinig, ha? Practical ako, totoo ang sinasabi ko sa inyo. Wala kayong nadalang kaluluwa, hindi kayo nakapag-share ng gospel. Tumanda na lang tayo, pare-pareho. Sabi ko, kung hindi na ako magpipreach, tingin kayo sa akin, kung hindi na ako magpipreach, Lord, okay na ako, pwede na akong matulog. Kung hindi, wala rin naman use si Lord sa akin. Balik na ako. Very useless ang buhay. Useless, Jerry, kung hindi ka rin naman magagamit ni Lord. Useless. Kung walang kaluluwang isa na maligtas because of you, useless po ang buhay. Oh, next. Casting down, sabi ng 2 Corinthians 10:5, ang pag-aaway natin, ang pakikipaglaban natin, hindi sa laman, kundi in the spiritual realm. Casting down, binabagsak natin, inaalis natin ang lahat ng argumento. Ito, laging argument namin ni Doris. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every mind, every idea, every thought into captivity to the obedience of Christ. Kahit anong nakikita ko sa inyong negative, hindi ko yan sinasabi at ini-entertain. Lahat yan, nilalagay ko dahil you are perfect because of the obedience of Christ. Every thought, every argument, bringing every thought, every arguments in the mind. Tingin, yung mind, sasabihin ng mind, may sakit ka. Sasabihin ng mind, wala ka ng pag-asa. Sasabihin ng mind, hindi mo kaya to. Sasabihin ng mind, imposible. Tatamad nga makinig eh. Tapos gusto mo ba, habang oras, wala naman. Arguments. Every thought in the minds. Alam niyo po saan pumapasok si Satanas? In your minds. Dito, itong war zone. So, every thoughts, every arguments in the minds, bringing into captivity to the obedience, sabi nyo, obedience of Christ. So, whatever you have in Christ, kahit na kontra dyan sa utak mo, yun ang sabihin mo. Hindi yung nai-entertain ng utak mo. Nakikita mo, ina-entertain ng utak. Impossible! Bawat utak, hindi sinasabi mo. Imbis na every arguments, every thought, ipailalim mo sa obedience ni Jesus. Ipailalim mo sa tinapos ni Jesus. Ipailalim mo sa lahat ng nagawa ni Jesus. Amen ba? You understand me? O ito, Matthew 6. So yun ay pag may sakit ka, may sitwasyon ka sa buhay, yun sasabihin mo. Kahit na may arguments at may doubt ka dito sa thought mo, lagi mong i-proclaim, dideklara. So faith is saying what you have in Christ. Ulit. Faith is saying what you have in Christ. Sabihin nyo sa inyong puso, pinatawad ako. Sabihin nyo, pinatawad na ako. Perfect na ako. Banal na ako. Forever. Malusog na ako. Pinagaling na ako. Pinagpala na yung buhay ko. Nandyan po ba kayo? Hindi, ano ba itong buhay na to? Kabisi-bisi-bisi-bisitan. Ay, lumabas na sa'yo. Kabisi-bisi-bisi-bisitan. Nagda-doubt ka na. Every time negative comes from your mouth, that is not the result of the finished work of Christ. You are now doubting Christ. Ulit.
every negative thoughts and words and arguments that will come out in your mouth, it is against what Christ did on the cross, you are doubting. Nagda-doubt ka na, nag-aalinlangan ka na. Amen. Kaya kami dito sa bahay namin ni Maricel, sabi ko, ayoko ng negative. Kahit in the place of negative, kalimutan nyo na ho yung realistic na yan, Maria Joseph. Ano ba? Ilagay nyo yung realistic na yan. What you have in Christ, your realities in Christ. Yan po yung realistic. Kasi whatever we have, wala tayo. What Jesus did is already done. So reality in Christ. What are your reality in Christ? Yan po ang kinukumpisal, sasabihin palagi ng bibig. Amen.